signs na toxic ang partner mo. Yon. Ito mga utol, isisiwalat ko sa inyo, or ito na nga, i-feed ko sa inyo, na baka isa sa inyo dyan is toxic pala yung partner. Okay? Pag sinabi kasing toxic, ibig sabihin is napaka-harmful. Hana, sakit sa ulo lang yung ibibigay sa'yo. Dahil yung mga ganitong tao din utol, is yung kinalikihan kumbaga ay hindi maganda, which is yung surroundings niya or yung environment niya, is yung tipong lumaki siya na parang walang pakialam, makasarili, or yun na nga isang yung tipong parang walang puso din talaga. So, ito ngayon, kaya ka siguro nahihirapan or kung bakit ka nasasaktan sa ngayon is baka, toxic yung partner mo or nakatagpo ka ng toxic na tao. So, ito ngayon, isa-isahin natin yung mga sinyalis na maybe yun na nga, baka toxic nga yung partner mo. So, ito, una sa lahat is kung minsan lang magparamdam. Yes, kung minsan lang po magparamdam yung partner ninyo, halimbawa naman, hindi ibig sabihin na ngayon is nagparamdam siya sa umaga and then paghapon nagparamdam na naman ulit. So okay lang po yan. Pero kapag yung tipo na isa, dalawa, or tatlong araw na nawawala and then kinabukasan saka na ito magpaparamdam, yung tipong parang lulubog, lilitaw, na parang yun na nga, isang parang ghost, na bigla na lang lilitaw, oh babe, kamusta ka? So kapag ganito, matatawag mo pa ba na kasintahan yan? Matatawag mo pa ba na partner yan na kung minsan lang magparamdam? So syempre hindi. So once na ganito, na na-stress ka, na nahihirapan ka, isa lang ibig sabihin yan, toxic po yung taong yan. And then ito, yung pangalawa is kapag black and unblock. Yes. Baka isa sa inyo dito is binablock and then unblock ng partner. So bakit ka nga ba ginaganito? Kung minsan kasi is, yun na nga, tinuturuan ka ng leksyon ng partner mo, pinapapasubmit ka, yung tipong parang kulang na lang sasabihin niya sa'yo is, babe, sunod-sunuran ka lang sa akin. Magiging okay ka lang sa lahat ng gagawin ko kahit masaktan ka man. So that's why binablock ka. Para matakot ka lalo. And then yun na nga, kapag natakot ka na is i-unblock ka. Or isisik niya yung validation or titignan niya yung validation kung takot ka na nga ba. Kung nag-submit ka na ba talaga. So that's why i-unblock ka. And then kapag hindi pa, ibablock ka na naman ulit. So ganun po, di ba? Yung iba nga din dito is sila pa itong nagbablock-unblock eh. Huwag nyo na ipagkait Kasi yun na nga utol, kapag alam mo naman na toxic na yung partner mo, hindi po block and unblock yung solusyon dyan. Kasi kahit anong gagawin mo dyan, binablock and then unblock is still siya pa rin yung tao na yan, na toxic. So hanggat hindi naaayos yung pinakaugat is hindi po magiging maayos din or hindi po masusolusyonan yung problema ninyo, which is paulit-ulit lang po kayo. So yon. And then ito, yung pangatlo natin is hindi ka pinapakawalan. May partner ka bang ganito na gusto mo nang kumalas, umaayaw ka na sa kanya, halimbawa niloko ka na and then may iba na nga siya pero ayaw ka rin pakawalan. Yes, sinyalis din po yan utol na toxic yung tao na yun. Yung tipong yung gusto niya talaga is makukuha niya lahat-lahat, na nandiyan ka lang, yung tipong parang narcissist din. Maging sunod-sunuran ka lang dapat sa kanya. So kapag ganito utol, yes, nakatagpo ka po ng toxic na tao. So yun. And then ito, yung pangapat natin is siloso at saka silosa. Ganito din po yung simbolo ng isang toxic na tao. Yung tipong parang walang tiwala din sa sarili. Yes, yung mababa yung confidence level nila. That's why nagsiselos. Palagi nilang tamang hinala. Kasi yun na nga is akala nila is nauunahan sila. Akala nila is natatraidoran sila. So kapag ganun utol na wala ka namang ginagawa is napaka-toxic po niyan. Sakit sa ulo po yan. Yung tipong masasakal ka talaga dyan. So yun. And then ito yung panglima natin is panay hiram ng pera. Sigurado sa mga OFWs natin dyan, ganito po ang nangyayari na pinipirahan lang. Ito mga utol lalong-lalo na sa mga kababaihan dyan na kapag yes kayo nga mismo is babae and then yung partner ninyo sana siya itong magiging haligi ng tahanan, siya itong magiging provider, siya itong sandalan ng pamilya, pero kapag yung partner mo mismo is parang nagiging ilaw ng tahanan, hindi kumakayod,
na maraming pang dahilan na, babe, kasi nawalan kami ng trabaho, pero nakalipas na ng ilang buwan is ganun pa rin. Wala pa rin trabaho. Oh no! So pag ganito utol ha, toxic po yung taong yan. Huhututan ka lang or gagatasan ka lang yan. Kapag maubos ka utol, iiwan ka rin yan. So, sa mga palaging naghihiram dyan, buong akala mo is hiram lang, yung pala, mauuwi lang yan sa wala. Mauuwi lang yan sa TY, which is thank you. Kasi, kapag ikaw po, pinapasanay mo rin na palagi mo siyang binibigyan, kaya nasasanay din siya na magiging tamad. Kaya ito din yung sanhi na kung bakit hindi na siya nagbabanat ng buto. So kapag makatagpo ka ng ganitong tao utol, napaka-toxic po niyan. If I were you, atras ka na dyan. Okay? And then ito, yung pang-anim natin is panay ang away. Yes? Isa rin ito na sinyalis talaga na nasa toxic relationship ka or napaka-toxic ng partner mo. Kapag yung sa isang linggo, na wala man lang isang linggo na hindi kayo nag-aaway, kundi palagi kayo nag-aaway. Ngayon, okay kayo. Kinabukasan, mag-aaway na naman. And then, kinabukasan, mag-aaway na naman. And then, kinabukasan, okay na naman. And then, after naman ng ilang araw, mag-aaway or magiging okay na naman kayo. So, paulit-ulit utol. Which is, yes, obviously, napaka-toxic po ng ganitong situation, ng ganitong relasyon. So, gusto mo ba yon? Na wala malang kapayapaan? Na hindi ka malang papatulugin ng mahimbing? Ng isang linggo, ng isang buwan, ng walang away? Kasi kapag palagi kayong nag-aaway utol, may pinakaugat po dyan ng pinag-aawayan ninyo. Dahil yung partner mo is toxic, wala siyang pakialam kung masasaktan ka man. So once na hindi po yan maaayos, hindi ka rin talaga magkakaroon ng kapayapaan sa relasyon ninyo. Okay? So yun po, ha? And then ito. Yung pang-pito natin, walang iba kundi panloloko ng paulit-ulit. Yes. Kapag paulit-ulit kang niloloko utol, syempre, ano pa bang matatawag mo dyan? Ha? Napaka-healthy pa ba ng relationship ninyo? Or yung tao na yan is okay, mabait, mabuti? 'Di ba? So kapag paulit-ulit kang niloloko, napaka-toxic. Syempre, yung tipong parang mapopoison na yung relationship ninyo, yung wala na talagang pag-asa kasi paulit-ulit na eh. So ngayon, kapag nabahidan na kasi ng kasamaan ng panloloko, kahit anong tanggap mo dyan sa partner mo utol is mabibigyan ka na ng hinala, ng kapraningan, ng ikakabalisa mo. Kasi may lamat na eh. Pareho lang yan sa nabasag na bote or sa salamin man, and then ipagdidikit-dikit mo pa is, di ba may bakas na? Yes, totoo po yan. Na kagaya lang din yan sa trust natin. Na once na nasira na ng isang tao, and then kapag kahit anong pilit nyo pang ibalik is may lamat na. So that's why kahit pagtanggap mo sa kanya, binigyan mo siya ng second chance, wala, mapapraning ka lang. Ha, konting lingat lang or ilang minuto lang siyang nawala sa'yo is mapapraning ka na. Uy, sana kaya yun? Baka nandun na naman sa babae niya. Baka may ibang kinakausap na naman yun. So, ganun po. So, napaka-toxic na po yung ganyang relationship. So, kapag ganito, sa mga ipinagbabanggit ko dito, utol, kapag nasa toxic relationship ka, isa lang po yung tanging solusyon mo dyan. Kundi, bitawan mo na yung partner mo na yan para makaiwas ka na rin sa pasakit or sakit sa ulo. Dahil yan lang din yung magbibigay sa'yo ng stress. Okay? So yun ang po mga utol, sana yung nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? PM is the key, and then usap-usap tayo doon. So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.